So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, magbibigay lang ako ng maiksi lang, maiksing komentaryo lang guys. Dito nga po sa mga banat ng mga dilis, kasama na nga po dito yung isang former spokesperson at Marites di umano na attorney na si Harry Roque. Alam nyo, sa picture na to, nakikita niyo yan? Picture po yan ni First Lady kasama po itong dalawang anak ni Chris Aquino na si Bimby at si Josh. Tapos, kita nyo nakadilaw pa. O pang-asar talaga itong si itong si First Lady. Kita nyo, nakadilaw pa itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Alam nyo guys, personally in my own and humble opinion, yung pagbisita kasi kay First Lady, appointment yan. Hindi ka pwedeng magbibisita ka, kunyari, i-chat mo, gusto kong bisitahin kita ngayon. Hindi pwede yan. Through appointment yan. Kaya naniniwala ko na merong basbas din ni Chris Aquino yung pagbisita ni Bimby at ni Josh. So ngayon, ano nga ba yung issue dito? Na ang sinasabi ng mga dilis at ng mga, yung mga abogadong Marites, na itong si First Lady daw at yung administrasyon ngayon ni PBBM ay certified legit na dilawan na daw po itong administrasyon ngayon ni PBBM. Dahil lang sa picture na to, ang bilis niyong mambintang na dilawan na agad itong si First Lady at itong administrasyon. Guys, kung hindi niyo maalala itong si former First Lady Imelda Marcos. Imelda Marcos, napapaus pa din ako up to this moment. 'Di ba nung nagkasakit sa puso itong si Pinoy, dinala din nila, pinagamot din nila sa ibang bansa. So, ang ibig sabihin po nun ay pagpapakita ng pagpapakatao. Diba? Respeto. At the end of the day, tao pa din naman tayo, Pilipino pa din naman tayo. Diba? No matter what, yung issue nyo dito sa politika, politics is politics pa din. Iba yung personal dito sa politika. And ito din si President Marcos, kung matatandaan din ninyo, kumakandidato pa lang ito bilang Pangulo ng Presidente ng Pilipinas, binisita niya din itong si Chris Aquino. Tama ba ako guys? Basta binisita niya din itong si Chris Aquino nung nagkasakit. So, bakit yung ginagawang issue yan? Anyway, ito yung comment ni Harry Roque. Pasensya na guys, ako medyo husky pa din yung voice ko. Kasi napaus ako. Ano ba naman? Kaya ayoko na nga kumanta mga 2 to 3 hours na kumakanta lang kasama yung nag-family gathering kasi kami. Tapos, yun, syempre napasarap yung kantahan. Ito na yung nangyari sa boses ko. Anyway, sabi dito ni former spokesperson and Marites di umano na si Harry Roque, kaya nga Duterte ang opposition ngayon. So ini-insist niya na nag-vanish na. Wala na yung mga dilawan. Kasi si PBBM is dilawan na daw. Pati si First Lady, yung administrasyon na to, dilawan na daw. Tapos sila na yung totoong legit opposition. Ako yung tanong ko lang dito paano mo masasabi na kayo ay isang opposition? Kung 'di ba? Kasi itong mga legit na opposition, katulad ni Leni Robredo, katulad ni Risa Ontiveros, ni Trillanes, naging opposition sila kasi may maling ginagawang approach itong mga Duterte from the very beginning. Unang-una yung AJK, yung corruption, yung approach sa West Philippine Sea, 'di ba? Yung Pogo at madami pa. Tapos, ngayon naman, ito lang yung pinagtatataka ko. Paano nila nasabing opposition sila? In the first place, wala nga silang pakialam sa AJK issue, di ba?
parang self-preservation yung ginagawa nila. Paano nyo masasabi na kayo yung legit na opposition kung yung ginagawa nyo, yung pag-oppose ninyo is para lang sa sarili nyo, yung kayo lang yung nagbe-benefits. Okay lang na maging opposition kung yung taong bayan ang nagbe-benefits. 'Di ba? Wala namang masama doon, pero ninakaw nyo na nga yung PDP laban, pati ba naman yung branding ng opposition, yung branding ng kabila na nakawin nyo din. Tama ba yun? Magnanakaw na nga kayo ng pera ng taong bayan. Pati ba naman yung branding nila Lenin Robredo na matagal na nilang pinangahawakan na nakawin nyo pa din. At saka hindi po nag-unite yung kakamping at mga loyalists. Same lang po yung kanilang approach. Hindi po sila nag-unite sa lahat ng bagay. Same lang po talaga yung kanilang approach. Una nga po dito, yung approach sa AJK, approach sa ICC, approach sa West Philippine Sea. Kasi ang akala nila, nagkakampihan na yung mga dilaw at yung mga red ngayon. Yun yung akala nila. Ang hindi nila alam, same lang po kasi yung pinaglalaban ng red at ng mga pink. Kaya parang napapansin nila na meron ng unity, a coalition between the pink and the pro-admin. Hindi po totoo yun. Hindi ako naniniwala sa Unipink. Naniniwala lang ako na meron talaga tayong kanya-kanyang pinaglalaban na alam po nating tama. Yun po yung totoo doon. Kaya itong si Harry Roque, ito kasi si Harry Roque, frustrated na ano yan eh, tawag dito, frustrated na lawyer yan. Alam mo Harry Roque, asikasuhin mo yung issue mo sa Pogo. Alam mo yan, may issue ka sa Pogo, yung 25 billion, asikasuhin mo yan. Yung issue mo, yung pakailaman mo, hindi yung sasali ka sa may issue ng may issue. At saka isa pa, dagdag ko lang ano yung masama nang makita mo yung picture ni Bimbi at ni Josh? Mga bata yan. Walang alam yan sa politika. Hindi ba pwedeng peace, love, forgiveness, yung nakikita mo sa picture na yan? Hindi ba pwedeng ganun? Hindi kasi uso yung pagmamahal sa mga dilis. Hindi din uso yung peace sa mga dilis kasi sila yung mga nanggugulo eh. And also yung forgiveness. Hindi din uso sa kanila yan. Kaya wag niyong itulad itong administrasyon sa inyo. Kasi hindi katulad ng administrasyon yung approach ninyo. Yun, pati bata, idadamay nyo sa usaping politika nang dahil lang sa picture na yan, i-judge nyo si FL Liza na dilawan, si Rayson Tiveros nga, ayaw ng coalition between Pink and Pro-Admin eh. Yan yung sabi sa balita kasi di ba itong si Trillanes nag-insist na mag-join forces yung Pink at itong pro-Marcos, itong administration. Ano yung sabi ni Rayson Tiveros? Kaya nilang makabuo ng legitimate na opposition kahit wala yung admin. So, kahit nga din ako guys, naniniwala ko na hindi totoo yung Unipink na yan. Yung coalition between Pink and Red. Ang totoo dito, nagkakaisa lamang po tayo sa mga national issue. Katulad dito sa issue kay Kibuloy, issue sa West Philippine Sea, issue dito sa AJK, na up to this moment, hindi pa din napapanagot yung may kasalanan, ukol dito sa ating justice system, ukol dito sa corruption, and so on, whatever. Nagkakaisa po yung Pink at mga loyalist dahil nga po, same lang yung kanilang mga paniniwala at kanilang mga approach, pero it doesn't mean na nagkakampihan sila. Pag may issue about sa mga Marcoses, mag-aaway na naman yan. 'Di ba? Pag-usapan yung ill-gotten wealth, yung estate tax, magbabardagulan yan yung mga Pink at Red. Pero pag usapang West Philippine Sea, magkakampiyan. Usaping AJK, magkakampiyan. Pero it doesn't mean na nagkakampiyan sila sa mga specific na issue ay kinakalaban na kayo. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. It means kayo lang kasi yung may ayaw sa ganung approach. Lilinawin natin kasi kayo pro-China kayo. Iba yung paniniwala nyo sa paniniwala namin. Kasi kami sa usaping West Philippine Sea, naniniwala tayo na atin ang West Philippine Sea dahil unang-una, according to the UNCLOS, 'di ba? Sa ating sovereign rights, within 200 nautical miles or 370 kilometers along the coastline, atin po 'yan. At pinagtibay na din po 'yan ng Permanent Court of Arbitration na atin at
atin ang West Philippine Sea at tayo ang may rights dyan sa mga natural resource. Yun lang. 'Di ba? Kinulayan yan ni Roqueta itong picture ni First Lady with Josh at Bimbi. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.